Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Marching order ni Ngagba. Naglabas ng reaksyon si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Kalakip ang isang lumang video noong May 2026 kung saan sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat payagan bumoto ang mga senador na hindi physical na dumadalo sa sesyon. Sa naturang video, sinabi ng Pangulo, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante sa iyong makaboto, dapat dumating ka sa Senado. Kasunod nito, nagbigay ng interpretasyon si Roque sa social media na iniuugnay ang pahayag sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Roque, hito na ang marching order ni Ngagba. Huwag pabutuhin ang mga wala sa Senado. Expect na rin na ibababa sa 14 to convict VP Sara gaya ng 13:12 formula nila. Hayan na ba bayan, tahimik pa rin ba kayo? Ang video na ibinahagi ni Roque ay original. Nakuha noong May 2026. Sa kasagsagan ng kontrobersya sa panukalang remote voting sa Senado. Sa kanyang post, iniugnay ni Roque ang naging pahayag ng Pangulo sa usapin ng kinakailangang bilang ng boto para paghatol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ang palasyo, palagi nagsasabi na wala daw kinalaman ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Ang tanong, sino ang maniniwala dyan? Kahit araw-araw magpahayag ang Pangulo ba o kanyang spokesperson na hindi nakikialam ang Pangulo sa impeachment trial, huwag na nilang lukuhin ang nakakarami sa taong bayan. Dahil kung pakinggan pa natin si Congressman Edgar Erese, sabi niya, the impeachment trial is a grand design of the Marcos Jr. administration. Dahil takot na takot itong Marcos Jr. administration na maging presidente si VP Sara. Dahil once na nanalo presidente si VP Sara sa 2028, ipapakulong lahat sila ni VP Sara. Yon ang pahayag ni Congressman Edgar Erese, and I totally agree. Kaya gustong-gusto nila, the powers that be, ayan na yan, kakamping, dilawan, ano pa ito? Makakaliwa, loyalist Marcos, joint forces na sila kasi common enemy nila si VP Sara eh. Kaya gusto nilang matanggal sa impeachment. Kaya yung threshold voting na yan, agree ako kay Attorney Roque na posibleng ibaba nila. For 16 man ang naayon sa konstitusyon, pwede nilang gawing ipababa ng 14. But then, ang tanong, kaya ba nilang makakuha ng 14 votes? Yung 13 na lang sila na, no? Yung 13 majority senators, sa tingin ko, hindi lahat yan boboto ng conviction eh. May 3 senador na nakikita ko na magboboto, most likely abstention. Example, Zubiri.
Hindi nakakandidato sa pagkasenador si Zubiri sa 2028. Kailang may ambisyon daw na magkandidatong governor sa Bukidnon. Siya mismo ang nagsabi na ang Bukidnon is a Duterte country, 99%. So, imposible na boboto si Zubiri ng conviction. Kasi mulat sa poll, against si Zubiri ng impeachment ni VP Sara. Kaya nakikita kong boto niya is most likely abstention. Yung dalawang re-election ni Senator Escudero and JB Ejercito, pag bumoto sila ng conviction, sigurado re-resbakan sila ng mga DDS. Alam naman natin, ang pinakamaraming grupo ngayon DDS. Yung survey ng WR numero, yung pinaka-latest, June survey. 37% sa respondents consider themselves DDS. 20% mga dilawan and only 18% ay mga kakamping. Ang senador na boboto ng conviction ni VP Sara, automatic yung 37% ng mga DDS, zero vote ka na doon. Kaya Escudero and Ejercito, malamang abstention yan para safe. So, salamat Attorney Roque sa inyong pahayag. Agree ba kayo sa kanyang pahayag na pinakikialaman na ng palasyo, may marching order na hindi dapat makaboto yung mga absent at ibababa ang voting conviction threshold ng 14. Kahit anong gawin nila, hindi nila matatanggal si VP Sara sa through impeachment at magkakandidato siyang presidente sa 2028. It's just a matter of time. Babalik ang Duterte sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Irene Ligaspi nga taga Barangay Tikalaan. Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga 7 kabok nga di 8. Man, ho. Man, ho. Balik kira kayo na, balik kira. O karon managyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Irene, higas ikaw. Ginoo na nakatabang sa sin, napulihan akong atop. Kapila na to katuig imong atop? 5 na katuig, so karon pa gyud napulihan. Karon na pa gyud napulihan. Ngano man sukad sa 5 katuig wala gyud ka nakapuli og atop. Tungod sa kulang sa among kwarta. Kulang mo og kwarta. Taman ra gyud sa kaon. Taman ra sa kaon. So karon nakaatop na ka, di na gyud mo maulanan. Karon salamat kayo.
Oo. Kay nakatop na. Oh, salamat kaayo.